21 days bago magpasko, inspeksyon ng mga otoridad sa Naga City ang mga tindang Christmas lights at iba pang pailaw. Sa Alaminos, Pangasinan naman, inaresto ang mag-live-in partner dahil sa umano'y pagbebenta sa sarili nilang anak sa halagang 300,000 piso. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico, maayong buntag. Mayong buntag, Mariz, ikinasanga ng NBI ang operasyon matapos mabisto ang pagbebenta umano ng isang sanggol online. Dahil sa pagbebenta ng sarili nilang anak, arestado ang live-in partner sa Alaminos City sa Pangasinan. Ayon kay Attorney Fabienne Matib, agent in charge ng NBI Alaminos District Office, nag-post sa social media ang mga suspect at sinabing for sale o for adoption ang kanilang 3 buwang gulang na sanggol sa halagang 300,000 pesos. Ikinabahala ito ng Project Rescue Children, isang NGO, kaya agad silang nakipag-ugnayan sa NBI. Isang ahente ng NBI ang nagpanggap na buyer at nang magkaabutan na ng pera, agad inaresto ang dalawa. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 11862 o Anti-Trafficking in Persons Act ang dalawa. Dinala naman sa DSWD ang sanggol. Sinisika pang makuhanan ng pahayag ang naarestong mag-live-in partner. Nag-inspeksyon na isang composite team na binubuo ng Naga City Prize Coordinating Council, BFP, at DTI Camarines Sur sa mga establishmento sa Naga City na nagtitinda ng mga pailaw. Nais matiyak ng mga otoridad na hindi substandard ang kanilang mga paninda. Kasi pagka substandard sa mga products, pwede ni magkausa ng pagkasulo, pagdanyar sa mga properties. So maray na araw kita nagkakaigo kitang regular na inspection para maibitaran si pagkakaigwa ng mga substandard mga produkto. Wala namang nakumpiskang substandard na Christmas lights sa isinagawang inspection. Paalala ng mga otoridad sa mga mamimili, huwag basta-bastang magpapadala sa murang presyo, sa halip ay tiyakin na mayroong product safety standards at ICC stickers ang mga bibilhin na Christmas lights. Ano nga ba ang ginagawa niyo sa mga bulaklak na natatanggap niyo from your special someone? Pag fresh pa, syempre, di-display ko muna. Tapos pag natutuyo na siya, sisipit ko siya sa mga books. Ipipicture ko po, tapos ipopost para makita ng lahat na, ayun, I feel love. Itatago ko po, like parang ipe-preserve para memories. Baka madadagdagan pa, baka mas, alam mo yun, kinilig. Baka po, yun nga po, mas madadagdagan. Ang grade 11 teacher ng Luis Palad Integrated High School sa Tayabas, Quezon, iba rin. Si Ma'am Sigrid, mula sa pagtuturo sa classroom, pag-check ng thesis, pag-host, hanggang uwian, flex kung flex ng bulaklak na natanggap mula kay Mister. Para patunayan sa co-teacher na hindi lang pang-display ang bouquet of flowers niya. Makikita mo hanggang pag-uwi ko anong ginagawa sa bulaklak. Kaya rumamparampa po ako sa school habang nagtuturo, kahit hirap na hirap ko magsaksak ng extension. Kwento niya, surprise gift daw ito ng kanyang hubby na nooy nasa seminar sa Tagaytay kaya hindi sila nakapag-celebrate ng kanilang 7th anniversary. Pagpapakita lang daw ito na na-appreciate niya ang regalo ng mister, kaya pinanindigan niyang kasama hanggang sa pagtulog. Sabi ko po hanggang hindi nabubulok, bibit-bitin ko po kahit saan ako pumunta. Kaya abot ang kilig na hatid hindi lang sa mga co-teacher at estudyante niya, pati na rin sa social media. Kilalang tagapaghatid ng good vibes si Ma'am sa loob o labas man niya ng silid-aralan. Ang dedikasyon niya sa propesyon na kilala rin ng kanyang pinapasukang eskwelahan. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Live alas 8 na umaga pagkatapos ng unang hirit. Mariz? Dagang salamat, Nico Sereno. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.